Welcome back to my channel, Faceless Ro here. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng ating previous video na may title na Honoris Causa. At ito ay ibinigay parangal sa ating pandemic hero na walang iba kundi si Francis Leo Marcos. Kaya gusto kong sundan yung vlog na yon dahil ang pag-uusapan naman natin ay yung huling sinabi ko, kung napanood po ninyo yung vlog na yon, just recently, 2 days ago, ang huling-huling sinabi ko na si Francis Leo Marcos, si Doc FLM, ay isang philanthropist. Yan, di ba? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Francis Leo Marcos, a real philanthropist of our time. Okay, so bago muna tayo magtuloy-tuloy, nais kong basahin yung mga ilang komento doon sa previous vlog natin. Okay, so punta muna tayo doon. Check natin yung mga nag-comment doon sa ating na vlog about pagtanggap ng parangal na honoris causa ni Doc FLM. Okay, so ito na, tignan natin. Basahin natin yung ilang mga comment. Basa tayo ng ilang mga comment dito bago natin pag-usapan kung ano ba yung philanthropies. Okay? So, yun yung huli nating huli nyong narinig sa sinabi ko dun sa last video na ginawa ko. Okay, sabi dito ni Michi Ateo, si Sir Michael ng Pilila Rizal. Sabi niya, "Good AM bro, Olan." Actually, Olan yung name ko, no? Wag po kayo magtataka bakit faceless Ro. Sa susunod, sabihin natin bakit faceless yung ating ginamit na screen name. Sabi niya, "Deserve naman talaga ni Boss FLM na makatanggap ng parangal na causa or honoris causa sa dami niyang nagawa at natulungan since pandemic. It is for real, even though bashers always threat highly against him. Amen, bro." Okay, ito, nag-reply ako sa kanya. Ano ba sinabi ko? Oh, okay. Okay, basa lang tayo, no? Yun lang muna kay Sir Michael. Ito naman si Nald Ciclista, kasama ko to sa na nagpapa-jack sa kalsada. Sabi ni Nald, ay hindi siya connected dito sa pag-uusapan natin. Pero basahin na rin natin siya, yung kanyang comment. "Nice topic, Sir Faceless. Hindi naman ako gano'n kagaling mag-broadcast. Pero salamat na rin, I appreciate yung sinabi mo, Sir Nald." Sabi naman ni Soul Warriors, eto si Utol Cha ng Hong Kong, sabi niya, "Watching here." Maraming salamat sa mga kapatid natin na taga Hong Kong. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood ng ating broadcast, ng ating vlog. Sabi naman ni Bernice, "Moments, isang mapagpalang oras po. God bless always." Sabi ni Bicolanos TV, "Bagong katropa here." Okay, yes, idol, sabi ni Marlene. Eto, sabi ni Albert, "Ang tunay po na humanitarian ay nagsisimula sa sarili at tunay na pamilya." Mamaya, dadaanan natin yan. Meron kang puntos. Kaya binigyan kita rito ng points, Sir Albert. Sabi naman ni Wilma Bonsulayao, new subscriber from Toronto, Canada. Congratulations, sabi niya, to Doc FLM. Oo, talagang super congratulations sa ating pandemic hero. Ngayon, siya ay isa ng doktor dahil tinanggap niya ang honoris causa at 2 degree po yung nakuha niya. Kung napanood niyo po yung sa mga bago lang pong manonood at bago lang po na sumusubaybay sa channel ko, na i-broadcast po natin, na i-topic po natin sa ating vlog na tumanggap si Doc FLM ng 2 degree. Ito yung Doctor of Philosophy, PhD, and Doctor of Humanities degree. Our pandemic hero, ang sabi ni Wilma. Okay. Ang sabi naman ni Julie Tab Ferolino,
Ang dami niyang tawa dito. Mukhang ano kaya, babasahin pa ba natin 'to? Sabi niya, "O sige basahin na rin natin to be fair, 'no, mukhang basher 'to pero basahin na rin natin, shout out na rin sa'yo, Julie Tab." Sabi niya dito, "Hanyan na ba? Ganyan na ba kadali ang maging PhD?" Ah, sagot natin, sagot niyo po. Sabi niya dito, ano dissertation niya? Dumaan ba siya sa compre exam or comprehensive examination? Okay, ang sagot ko dito, siyempre hindi gano'n kadali mag-PhD, 'di ba? Sinusunog talaga 'yan ng kilay. Ako nga hindi ko pa I'm planning to take ano, ano bang kukunin ko, DMin 'no, Doctorate of Missions. Mahilig din kasi ako sa anthropology. Pero hindi muna ngayon kasi nga madugo talaga 'tong pag-aaral na 'to at kailangan ng pera 'no, gugugol ka ng pera, panahon, research, yun nga sinasabi niyan dissertation, defense, et cetera. So, hindi mo siguro pinanood yung ano ko, yung broadcast ko, Miss Julie, sana panoorin mo. Ano ba talaga yung honoris causa? Kasi 'pag inulit ko na naman, magiging paulit-ulit na lang tayo katulad nga ng sinabi ni Sir Limor. Pero dahil sa mabait naman ako, uulitin ko na lang. Okey, sagutin ko yung tanong mo, 'no, unang-una siyempre hindi, 'di ba? Hindi gano'n kadaling kumuha ng PhD, okey? Ano ang dissertation niya? Uulitin ko, honoris causa nga yung binigay sa kanyang parangal. Kaya siya nakakuha ng 2 degree na PhD, okey, Doctor of Philosophy, I'm sorry, and Doctor of Humanities degree. Dumaan ba siya sa compre exam? Hindi nga, wala na nga comprehensive exam. Kumbaga na-waive lahat yung mga hiningi ng requirements ng isang university. Why? Kasi nga honoris causa, for the sake of honor. Yun po yung ibig sabihin in Latin. Ng honoris causa, ang ibig sabihin ay for the sake of honor, dahil sa kadahilanan. Ano ba yung dahilan ba't siya nakatanggap ng isang parangal? Yun yung pinag-uusapan natin dun sa vlog na sinabi ko, na ano, na naibahagi ko last previous vlog natin. Kaya dadaan ba siyang dissertation? Siyempre wala na yun, walang defense, wala nang mangyayaring panel discussion and defense 'no, ide-defend niya yung kanyang thesis, nagkakaroon ng dissertation, wala na nga yun kasi nga honoris causa, okey? Sana mapanood mo yung vlog na ginawa ko bago ka nag-comment. Pero siyempre dito naman fair tayo rito and may favor rin yung mga bashers kasi may mga level din po ang mga bashers 'no? And love natin 'tong mga basher na 'to kasi maganda rin na mag-bash sila at makita natin na meron ba tayong pagkakamali o meron bang mga dapat nating ayusin, nakakatulong din sila. Pero yung may kanya-kanyang category yung basher katulad ng sinasabi ko kanina, 'di ba? Teka lang, iinom muna ako ng ating coffee brought to you by Mindoro kay Doc Vanessa. Okay, salamat Doc Vanessa sa iyong pakape at ay, salamat pala sa aking mga kaibigan sa US 'no, nagpadala ng kape. Talagang salamat at ang sarap ng kape na 'to 'no, at salamat din sa mug na binigay ninyo. Okay, ano ba yung sinasabi natin dito? May kanya-kanyang category ang basher. Merong class A, class B, class S. Yung class A talaga namang ano, nakarinig lang 'yan, nakapanood lang 'yan ng isang video, ta's hindi sinuri 'no, hindi pinaglaanan ng panahon. Tapos siyempre since nakilala niya yung tao, yung naggawa ng video na yun, ng clips na yun, naniniwala na siya dun. Kaya minsan 'pag nagsulat yan talagang hindi naman gano'n ka-ano, yung banat niya hindi gano'n katindi. So, class A 'yan. Ngayon 'pag nag-akyat pa ng konti at medyo parang teka muna merong ano, merong kakaiba na rito, Medyo may diin, may tindi, 'pag tinimbang mo hindi naman hindi rin naman siya huhusto pero hindi rin naman siya kukulang. Puwede rin siyang pumanik sa class B. Pero 'pag class S na, naku, matindi na 'to. Eto na yung merong personal na ano, na inggit, personal na galit, personalan na ginagawa niya.
'no? Pero 'wag naman dapat gano'n kasi alam niyo po nandito tayo ang ikli lang ng buhay. Let's move on. Napakaikli lang ng buhay, let's move on. 2024 na at ang dami ng mga nangyayari sa paligid natin. Ang gawin na lang natin katulad ng sinabi ko sa ilang mga vlogs na nagawa natin, hanapin natin yung ating purpose, yung role natin, gawin natin at pagharap natin sa Lord, 'di ba? Sa hukuman ni Lord. Makikita niya, okay guys, ginawa mo yung purpose mo, ginawa mo yung calling mo, ginawa mo yung pinapagawa ko sa'yo. Come, 'di ba? Pasok ka na sa aking kaharian. Okay. So ito 'yan, sa tingin ko class A 'to, class A. Ito nga si Julie na naman, ito sabi niya MIT. Ang sabi niya, ang hirap basahin, eh, Jejimon yung kanyang sulat, eh, pero puwede naman basahin 'no? Nababasa naman kaya lang Jejimon. Okay, lagpasan na natin 'yan. Sabi naman ni Alfred, sa mga scammer lang binibigay 'yan. Oh, isa naman 'to. Sa tingin ko 'to ano 'to, class B 'to, class B. Kasi nagbigay na siya ng name, scammer. So sa tingin ko ano 'to, class B 'to. Eto naman si Kaaruba TV. Sabi naman ni Kaaruba TV, "Naku, lahat naman puwede kumuha ng ganyan at hindi accredited ang eskuwelahan." Ang answer ko rito kay Aruba TV, hindi lahat puwede kumuha. Bro, tol, hindi lahat puwede kumuha nito, ano ka ba? Lahat ay yung, 'yan tignan mo, ayan, oh, naiinis na rin yung ay hindi pala naiinis. Biglang nagsalita nagko-comment na rin yung pusa ko. Hindi lahat puwede kumuha ng honoris causa. Hindi mo yata pinakinggan yung ano ko, yung balik ka dun sa ano, sa research ko, dun sa vlog na pakinggan mo. Tapos magbasa ka din ng mga ano, ng mga ilang articles. So hindi lahat, ang sagot ko diyan bro, hindi lahat, okey? At hindi accredited ang eskuwelahan. Siyempre dapat accredited yung eskuwelahan. Hindi accredited yung eskuwelahan, dapat merong 25 years na length ng service yung school. Hindi kasi sila puwedeng magbigay ng gano'ng kataas na parangal kung walang magandang background yung university. Ngayon, ako kahit kahit ako vlogger ako, puwede naman ako maglagay na o magsabi na hindi naman accredited yung school, eh, ano yung alam natin, 'di ba? Ano yung alam natin dun kung Class S ka nga, kasi mukhang Class S si Kaaruba. Walang personalan 'to, bro, Kaaruba, sinasabi ko lang yung ano ko, yung kina-categorize ko lang yung mga basher. Kasi may mga basher bitter, ito 'to, sa tingin ko parang bitter na 'to talaga si Kaaruba. Pero nais kong sabihin sa'yo bro, okey lang 'yan 'no, meron tayong mga napupuna pero 'wag nating gagawing personal. Sabi dito, walang natapos, real talk 'yan. Oo, ang gulo mo naman, kaya nga honoris causa bro. Nagugulan tuloy ako sa'yo, eh, panggulo ka, eh. Okey, kaarubad na naman. Sabi niya, "Hindi ako against sa bina-vlog mo, pero alamin mo muna ang totoo." Eh, yun nga yung totoo, eh, yun nga yung napanood natin, eh. Hindi pa ba totoo yun? May mga ano, may mga, graduation na nakita tayo at ano pa bang mga dahilan ng ano pa bang mga, katotohanan na nais natin? Okey, 'pag binasa niyo po yung aking comment dito, ah, oyos naman yung sinabi ko kasi dapat naman talaga totoo dun tayo sa totoo. Kaya bibigyan kita ng puntos diyan, okey, ka-Aruba. So, dahil sa kahit na class S ka, eh, bibigyan kita ng points kasi dapat naman talaga totoo. Ano ba sinabi ko dito? May sumagot ako sa'yo, eh, 'di ba? Sabi ko dito, "Thanks for the concern, hayaan mo bro, if there are any discrepancies, it cannot stand with the truth." Sabi ko ulit, parang ito na pala personal pagtira mo kay FLM. Anyari? Nagtatanong lang naman, eh, sabi ko sa kanya 'no. Hindi na siya sumagot dito sa ano namin, inaantay ko siya, eh. Hindi na siya sumagot. Okey, let's move on. Grabe naman, ang dami naman kay Ka-Aruba TV. Parang ang dami naman nating announcement. Okey, hindi pa natin natatalakay yung philanthropies or philanthropy. Okey, sabi naman ni Alvi Di Matulak, "FLM lang malakas." Woo! Yan, palakpak wala tayong ano, eh, wala akong mixer dito, eh. FLM lang malakas, FLM lang malakas, Francis Leo Marco lang daw ang malakas. Yes, 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 okey. Sabi naman ni Sarge, may naalala ako dito kay Sarge, basahin na rin natin 'to. Mukhang ano 'to, mukhang class S din 'to kasi
Hindi ko alam ibig sabihin ng ano ba yung tabogo? Salitang kanto ba yun? Sabi niya, "Daming yung tabogo." Ano yun? Sa tingin ko class S ka rin, pero gusto kong sabihin sa'yo na, ah, kahit na nangba-bash tayo, wag nating pe-personalin yung isang tao kasi may ayan, kita niyo may mga kapitbahay na tuloy sumisigaw sa'min. At yung aso ko na ano, sumisigaw na rin, 'no, hindi naman siya nagagalit, sumisigaw na rin siya. Kanina yung pusa ko. Bakit 'pag binabasa ko yung mga ano, yung mga basher, nagsasalita yung mga alaga kong pusa, sumisigaw yung mga kapitbahay ko, 'no? Anyways, gusto kong sabihin sa inyo, sa lahat ng mga nagba-bash kay FLM, um, hindi ako, hindi ako mapatol sa ano ba yun? Hindi ako mapagpatol sa mga bashers, 'no? Kasi yung iba diyan, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Baka yung iba diyan kasi hindi na-extend-dan ng tulong ni Boss FLM, ni Doc FLM. So, ako na yung humihingi ng paumanhin kung hindi kayo ma-extend-dan ng tulong o hindi kayo nabigyan ng tulong kasi sobrang dami talaga ng humihingi ng tulong kay boss. Sabi ko nga kay Michael, yung taga Pililla Rizal, "Wag sasama loob natin kapag hindi tayo nabigyan kasi wala namang obligasyon sa atin yung tao." 'Di ba? Ako, tumatambay ako dun hindi dahil sa makakakuha ako ng likes, makakakuha ako ng views. Sa totoo lang nakakawala ng stress 'pag nagpapatawa sila, 'di ba? Um, isa sa isa sa, sabi ng mga professional doctors 'no, maganda rin na tayo ay manood ng mga yung mapapasaya yung heart natin. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos 'no, sabi dun, medicine din yung happy heart. Kapag yung heart mo masaya, yung spirit mo masaya, it's also like a medicine. Eh, kung puro okey sige. Okey kung puro ano na lang yung mapapakinggan natin, tapos baba na tayo ng may pagka-bitter tayo, eh, magiging basher-bitter tayo niyan. Magiging troll-busters tayo niyan, 'di ba? Eh, ang hirap naman nun. Yung mga basura sa puso natin ilalagay natin sa kapwa natin. Pero alam niyo 'pag nanonood ako, ito personal ko 'to 'no, 'pag nanonood ako ng vlog, ng live ni, Boss FLM, ayan, yung kanyang, um, right hand na si Sir Limor, yung kanyang, armor bearer 'no, nakakapagbigay ng galak, 'di ba? Minsan yung stress natin nawawala, 'di ba? Napupunta kay Sir Limor. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang yun, 'Di ba ano, nawawala yung stress mo kasi nga masaya, eh. Bakit? Maraming natulungan ng mga tao. May mga estudyante, may sakit, may mga magpapa-opera, 'di ba? Kung ikaw naranasan mo na talagang wala at dumating yung tulong, 'di ba ang sarap ng pakiramdam na may mga taong nag-extend ng tulong sa'yo. Kaya nga ulitin ko dun sa ating mga basher, alam ko na mahal kayo ni Sir, ah, Boss and Doc Francis Leo Marcos. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan, let's move on na. It's 2024 at ang daming mga nangyayari sa lugar natin at sa ating bayan at sa buong mundo. Okey, yun lang muna napahaba yung ating shoutout, oh. Okey, hindi na rin natin babasahin yung mga comment ko dito. Meron ba akong nalagpas? Che-check ko lang muna. So yun lang naman yung mga nag-comment. Okey, so ano ba yung pinag-uusapan natin? Ngayon ang haba ng intro ng ano natin, eh, 'no, ng pa-shoutout natin at mga pagbabasa sa ating mga, ah, comment section at nabasa na rin natin pati yung mga bashers. So ano ba yung pinag-uusapan natin? About philanthropy, 'no? Ano ba yung philanthropy? 'Pag sinabi nating philanthropy, katulad ng sinabi ko, ito ay galing sa salitang philanthropia. 'No, in Greek word. Dalawang salita yung kinuhaan. Ano yung una? Philo, ibig sabihin to love or loving, 'no? At yung pangalawa ay anthropos. Ang Greek niyan, ang ibig sabihin ay humankind, humanity, tao, people. Kaya 'pag pinagsama mo, ano ba yung philanthropy or philanthropia, ang ibig sabihin nito ay loving people. So, ano ba yung philanthropist?
tao. Philanthropia, ang ibig sabihin nun ay loving people. So ano ba yung philanthropy? Sabi dito sa Google, nag-search tayo. Sabi dito, a philanthropist is someone who uses their wealth to support charitable causes such as anti-poverty initiatives, humanitarian aid, and other development projects. Ang tanong, may tanong na naman tayo, pasado ba? Humusto ba sa timbang o sumobra pa si Doc Francis Leo Marcos? Pasado siya. Bakit? Ito yung ginagawa niya eh. Di ba? Katulad nga ng sinabi ko, my personal view and meaning of philanthropy, for me, ito ay isang lifestyle of giving. Lifestyle of giving ng time, ng wealth, ng skills. Di ba? Pag-isapan kasi natin yung time, ang equivalent word ng time is, love. Di ba? Sorry. Love. Time is love. Kasi mag-i-spend ka ng time sa isang tao kapag mahal mo. Tama ba? Hindi ka naman mag-i-spend ng time doon sa isang tao dahil wala lang, gusto mo lang, di ba? Hindi ganoon, hindi ganoon. Meron ako naalala na isang bata, no, yung kanyang tatay busy mag-work. Work. Yung gabi ginawang umaga, yung umaga ginawang gabi at wala na siyang panahon sa kanyang anak. One time natutulog na sila, sabi ng anak niya, "Tay, magkano ba ang sweldo mo sa isang araw?" Sinabi ngayon nung tatay, ito yung sweldo ko. Teka muna, bakit mo ba tinatanong? Sige na tay, magkano mo talaga yung sweldo mo sa isang araw? O sige, ito yung sweldo ko sa isang araw. Tapos lumipas yung isang linggo. Nagulat yung tatay nung matutulog na sila. Sabi niya, "Tay, magkano ba yung sweldo mo sa isang araw?" Sinabi nung tatay, "Bakit? Ito yung sweldo ko sa isang araw." No, nakahiga na sila. "Tay, ito yung naipon ko sa binigay mong baon. At gusto kong hiramin yung isang araw mo." "Hunter, go. Wag dito, Hunter. Itong pusa ko. Pasensya na kayo dito sa pusa ko." Tapos sabi ng bata, "Ito po yung inipon ko na baon ko. Gusto ko pong hiramin yung araw niyo. Wag po kayong pumasok." No? Di ba ano, may mga ganyan, no? Kaya nakakalungkot kasi may mga tatay, magulang na wala ng panahon sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, lalo na yung iba nating mga kababayan nagpupunta pa sa abroad para lang may mabigyan ng, magandang buhay yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas, 'di ba? May mga tao na nagpapagod. Yun yung ibig sabihin nung time. Ano yun? Love. 'Di ba 'pag nawawalan na tayo ng love sa ating family, sa ating mga mahal sa buhay, ang hirap, 'di ba? Kaya nga itong mga philanthropist na 'to, I believe, no, may mga philanthropist din na nakaranas ng maghikahos at dahil sa kanilang karanasan na sila ay maaaring na left behind o hindi na-devalue or na-set aside sa isang family, nagsikap, dumating yung time na nagkapera, nagka-property, nagka-business, yumaman. Kaya ito yung ginagawa ng iba, tumutulong po sila. Okay? At may mga tao talaga galit na mga philanthropist na galit sa kahirapan. Kaya ang ginagawa nila, nagkakaroon sila ng mga donations sa mga charitable institutions or mismo sila gumagawa ng sariling nilang charitable institution para makatulong sa maraming naghihikahos, nangangailangan na mga underprivileged, less fortunate people, mga poor people, poorest of the poor. Yan yung mga inaabot talaga nila. Kaya ako nga hindi nga ako napapansin lang yung pangalan ko ni Boss Francis FLM. Pero ang binibigyan niya talaga yung mga mas may nangangailangan pa na tao. 'Di ba? 'Di ba 'pag ako humingi ako ng tulong, siyempre baka teka muna si Olan, mayaman na 'to si Olan. No, yes Lord, mayaman na ano. So, siyempre hahanap na naman siya. Ito, tao na 'to, ito nangangailangan 'to. 'Di ba? At alam mo ito, may mga side comment lang ulit ako 'no.
alam niyo ba, yung mga philanthropies, yung mga sobrang pagmamahal sa kapwa na talagang gusto nilang tulungan yung kapwa nila dahil sa naghihikahos sa buhay at walang makain. Itong mga tao na 'to, na katulad ni Boss FLM, itong mga tao na ito yung mga na-scam. Kaya nga si Sir Limor 'pag nagkaroon siya ng ano, nagkakaroon tayo ng broadcast 'di ba, every night. Hindi kasi ako nakakanood ng mas maagang broadcast ni Boss, ni Sir El ni na broadcast ni Boss FLM. Pero si Sir Limor 'pag gabi na kasama niya si Boss FLM, nakakanood na ako nun, 'no, kasi may ginagawa ako sa umaga. Bihira lang ako makapanood ng, umaga tsaka afternoon, panggabi kasi akong tao. So, napanood ko si Boss, ang sabi niya 3 o 4 na beses siya na-scam ng iisang tao. Oh my God, Lord. Kaya nga wag tayong maiinis 'no, minsan sinasabihan natin dun sa ano, may mga nagsasabi, I don't know kung scammer din yun 'no, na na hindi siya napapansin, ang tagal na nilang nagsusulat dito, humihingi ng tulong, 'di mapansin. Kaya nga sabi ko kay Sir Michael ng Pililla Rizal, "Dali-dali lang tayo, tiyaga lang tayo, mapapansin din tayo." 'Di ba? Kasi nga may experience na siya dun, si boss, 'di ba? Biro mo, oh my God, 4 na tao binigyan mo ng tulong nung pala scammer. Ako na-scam din ako. Bigla ko tuloy naalala 'to 'no, hindi kasama 'to sa script ko, pero bigla akong naalala, na-scam din ako 'no. Panahon 'to ng pandemic at nakita ko pa talaga nang magkaroon si Boss FLM ng Mayaman Challenge. My goodness, itong scammer na tinayaan namin ng pera, na umabot, may grupo kasi ako na form, tapos buti nga hindi ko pa na-invite yung iba kong mga kasama 'no, pero may mga grupo ako na tumaya 'no, nagbigay sila pero in-stop ko agad kasi nakita ko nga na scam nga yun. Abay abay nung nag-challenge si Boss FLM dun sa kanyang Mayaman Challenge, itong tinayaan namin ng ano, ng networking. Abay nakita ko dun, namimigay yung pera namin pinamimigay niya na. Tapos tuwang-tuwa naman si Boss FLM, nakita ko, tuwang-tuwa si Boss kasi nga may nagre-response dun sa kanyang call, 'di ba? Dun sa kanyang ano, um, challenge. Pero alam niyo, 'di ba katulad nung ano sinabi natin, na pinag-uusapan natin about truth, truth is eternal and it doesn't fear, 'di ba? Pinag-usapan natin, it doesn't fear. Kahit ano pa 'yan, scrutiny, dadaanan niya, hindi siya matatakot bakit nandun siya sa katotohanan. Alam niyo, dumating yung time nung habang nag-aano natuwang-tuwa nga si Boss FLM dahil nag-response 'tong tao na 'to. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ano, pero ano 'to, malaki din, billions po yung nakuha niyang pera sa maraming mga tao at nag-abroad pa sila. At may mga nag-comment, ang dami pala naming na ano 'no, na-scam nito. May mga nag-comment dun sa ano ni Boss FLM, sinabi na scammer nga siya. So, hindi niya tinanggap ni Boss, 'di ba? Hindi niya tinanggap yung time na yun. Okey. So, balik tayo dun sa pinag-usapan natin, yung philanthropist. Okey, so kinalimutan na natin yun pero siyempre yung pera na na naibigay namin sa kanya hanggang ngayon nga, nagbabayad, kinakausap namin yung, upline namin at nagbabayad siya paunti-unti 'no. At yun nga lang, ang tagal na nagbabayad pa rin siya. Okey, bago tayo magtuloy iinom muna ako ng kape, pag-usapan natin ulit yung philanthropies or philanthropy. So yun yung philanthropies. Okey, basa muna tayo dito ng ilang, ang ganda rin ng sinabi nito, um, eto yun, asan na yun? Okey, ito pala, sorry. Medyo yung research ko dito nawala yata, saan ba yun? Where are you? Okey, wait lang guys, hinahanap ko lang yung, about sa philanthropy. Eto sabi rito, "Philanthropy is a state of mind that drives action." Ang tanong,
Sumasagot yung ano ko, yung pusa ko, The question is, pasado ba si Doc FLM? Yes, kasi action man siya, eh. Ngayon asan ngayon si Doc? Cordillera, 'di ba? Grabe sipag, eh, 'no? Nakita ko nga sila dun, grabe na nagsisipag, grabe talaga. Puyat, 'no? Pero ang maganda dito, nakita ko 'no, boss boss nila si Doc FLM, hindi niya pinababayaan yung kanyang mga tao. At narinig natin 'no, na may allowance pa nga sila na isang 1,000,000, sorry, 1,000 everyday. Ang lupit nun 'no? 'Pag ikaw yung ano, wow, 1,000,000 'no, imagine mo hindi, 1,000 lang 'no, may 1,000 sila a day, sabi ni boss. At imagine mo 'pag dumating yung mga ano, yung mga Christmas 'no, grabe yung mga pa-bonus siguro nito ni Sir Libor 'no, ang dami, baka may kotse na 'to pagdating ng December, eh. Or may kotse na siguro si Sir Limor, hindi ko alam. Sabi dito, philanthropy is a state of mind that drives action. Si Sir, si Doc, si Boss FLM ay nasa Cordillera ngayon. Action man siya, eh. No, hindi siya gano'n ka ano, yung maraming salita, sinasalita ganyan. Kasi nga hindi siya hindi siya ano, hindi siya yung, ang ibig kong sabihin, he walk the talk, 'di ba? Hindi lang siya basta nagsasalita, yung salita niya nilalakaran niya. Okey. Mga basher dito, I love you mga bashers, okey. Hindi naman sinasabi ni Doc na wala na ano siya, perfect siya, 'di ba? Pakinggan niyo yung mga ano, yung mga previous ano niya, vlog. Sinasabi niya na marami rin siyang nagawang kasalanan. Okey, sabi rito, tuloy tayo ng basa. Sabi rito, "Being a philanthropist does not require any minimum net worth or a six-figure income." Kanina may binasa tayo kanina 'di ba, sabi ko babalikan natin. Na merong puntos 'tong ano na 'to, eh, itong, nag-comment na 'to. Asan na ba yun? Basahin ko lang dito sa ating comment section. Ang sabi niya, di ko na makita. Okey, wait lang, basahin natin. May connection 'to sa binabasa natin kasi ngayon. Tabunan na ata. Eto sabi niya, "Ang tunay po na humanitarian ay nagsisimula sa sarili at tunay na pamilya." Alberto. Okey, ito ba yung tama, 'di ba? Gusto kong susugan 'tong sinasabi niya at itong binasa natin. Ang pagiging philanthropy po or philanthropist ay hindi sa laki ng binibigay, hindi sa laki ng ibinibigay mo sa mga tao, okey? Lahat tayo dito puwedeng maging philanthropist, pero hindi lahat puwedeng mabigyan ng honoris causa, 'di ba? Kasi nga dadaan yan sa masusi, malawak, malalim, intense, and prolonged scrutiny. Hindi hindi basta-basta ibinibigay yung honoris causa. Pero yung pagiging philanthropist, dapat philanthropist ka. Bakit? Kasi 'pag nakapagbigay ka, okey, 'pag nakapagbigay ka, binigyan mo yung ng oras at panahon. Ito nga, yung sinasabi natin, yung sarili mo at pamilya mo, you are a philanthropist. Kahit hindi siya nagre-require ng minimum network or any, sabi rito, six-figure income. Philanthropic people who have seen success in their pursuits have several character traits. Okay, babasahin natin yan, yung mga traits ng isang philanthropist. Okay, so pwede kahit sino. Okay? Pero may mga kanya-kanya kasi ano, level yung pagiging, puwede nating maiambag sa ano, sa ating, family, sa ating lipunan na ginagalawan. Sabi dito, ang isang philanthropy daw ay altruistic. Ano ba yung altruistic? Let us check sa ating, pag-aaral. Ang sabi dito, ito ay belief or isang practice ng, pagtulong sa tao
ng walang hinihinging kapalit. Okay? Ito ay practice of disinterested and selfless concern for the well-being of others. In other words, you are love the people without expecting any return. Okay. Naku, pasensya na po kayo, Napakaraming napakaraming daan nitong, pusa ko, 'di ba? Without any return. So yun yung practice ng philanthropic, um, people or philanthropies. Eto mga given na 'to, empathic, heightened and social awareness, 'di ba? Ano pa, yung kanilang vision talaga ang layo ng naaabot nila na-tackle na natin 'to one time, 'di ba? Yung vision nila ang layo ng nakikita nila. Kaya sunod lang tayo kung ano yung ginagawa ng ating pandemic hero, si Boss FLM. Siyempre pero 'pag alam niya ng mali yung gagawin niya, aba'y magsalita rin tayo, 'di ba? "Boss, mukhang mali na yung ginagawa mo." Pero ako siyempre, I'm sure 'di naman kayo dadalhin sa kapahamakan ni Boss FLM, 'di ba? 'Di ba tama? Kaya nga siya naging naparangalan ng honoris causa, kasi nga love niya yung mga tao. Okey, they are meron din politically involved yung iba, mamaya babasahin natin yung iba 'no. They are also involved sa politics, issue-oriented, pero yung iba hindi sila nag-i-involve sa politics 'no. Business-minded of course, kasi nga may mga business sila. Okey, ayan yung mga ilang, um, ah, katangian o traits 'no, ng isang philanthropy. May gusto akong basahin dito, okey, yung mga Pilipino na na philanthropist sa Pilipinas. Okey, eto. Mabilis lang 'to, papasadahan natin ng mabilisan. Okey, eto, handa na ba kayo? Okey, so mga philanthropist sa Pilipinas, okey? Una, basahin natin dito. Grabe yung mga naambag nila sa lipunan 'no, at maraming mga tao ang na-bless na pagpala. So number one si Teresita C. Coson, siyempre kilalang-kilala 'yan, SM Supermalls 'no. Talagang eto basahin na rin natin yung na-donate niya, 1.5 billion worth. Imaginin mo 'yun 'no, binigay niya 1.5 billion worth of COVID-19 vaccines and PPE, personal protective equipment. Okay, let's move on. Ang dami pa ng mga binigay niya, wow ang galing 'no. Number two, si Elvira Lopez Bautista. Okay, alam na alam natin 'yan siyempre. Uy, yung aso, yung pusa ko, ano ba pinaggagawa mo? Mamaya, mamaya ka na. Okay, ang founder and chairman of Knowledge Channel Foundation. Nilaunch niya ni Miss Elvira Lopez Bautista yung School at Home, 'di ba? At sabi dito, this initiative um, aims to provide high quality educational videos for distance learning to students across the Philippines. Ito yung during pandemic, 'di ba? Nagkaroon ng school at home. Yan yung mga contributions nila. And then sabi dito, Forbes Asia honored her as one of Asia's heroes of philanthropy in 2021. Okay, pangatlo si Dr. Lucio Tan. Kilalang-kilala natin yan. Let's move on. Hindi natin babasahin yung kanyang contribution. And then si Enrique Razon, kilalang-kilala din yan. International Container Terminal Services. At nagbigay siya ng 50 million donation for the construction of the 10-story and etc. Eto, ang galing dito. Tignan nyo. Okay. Forbes recognizes him as the third richest Filipino with a net worth of US dollar 6.4 billion. Ang laki, no? Basahin na nga rin natin si Dr. Lucio Tan. Kilalang kilala talaga din to, di ba?
noong 2005, no? At age 88 years old, itong ating philanthropist na ito na si Dr. Lucio Tan ay nag-donate ng 700,000 bottles of water to victims of tsunami in Japan back in 2011. Dr. Lucio ranks 11th in Forbes Philippines richest in 2022 list. Okay, let's move. Number 5, si Ricardo Po Sr. Siyempre, alam naman natin, founder and chairman ng Century Pacific Food. Inom lang muna ako ng coffee. Okay. Ang dami pa, 5 lang yung binasa ko. Ang dami rito, no? hanapin niyo na lang po dito sa research lang po kayo, marami po kayong makita. Pero syempre, basahin niyo muna yung inyong uh, yung uh, yung source. Napakahalaga ng source, di ba? Napakahalaga ng source na kapag nag-research tayo, alamin natin kung sino yung source, okay? So, yun lang. Pero bago tayo magtapos, mga kaalab, mga kaibigan, dito sa ating pagtatapos, nais ko ring pasadahan yung Good Samaritan in the Bible. Okay? Pero bago muna yon, ang dami pa ng mga philanthropists, di ba, sa Pilipinas. So, dito pa lang sa Pilipinas, at sa ibang bansa, marami talagang sobra. Sino-sino ba yung mga philanthropist na Elon Musk, grabe sila mag-donate ng kanilang wealth, no? Billions of dollars. Sino pa? Sila Warren Buffett, George Soros. Ang dami, ang dami, 'di ba, ng mga kilalang mga tao, Bill Gates na talagang nagbibigay, nagshi-share ng kanilang wealth sa maraming mga tao, sa maraming mga no, peoples, tribes, mga less fortunate people, underprivileged people. Nakikita ko nga, grabe sila magbigay ng donation sa Africa, di ba? Yung Africa, sobrang dami. At syempre, dito sa Pilipinas, walang iba. Walang iba tayong pandemic hero talaga natin, no? Sorry po sa ibang mga philanthropists, pero mas nakilala talaga ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Boss FLM, Francis Leo Marcos. Okay. So, daanan natin ng bahagya itong bago tayo magtapos, daanan natin itong Good Samaritan. Ito ay makikita natin sa Bible, no? Kasi pag sinabing Good Samaritan, sa totoo lang, itong Samaria, ito yung lugar na kung saan andun yung mga Samaritan, syempre, no? At ang ginagawa kasi ng mga Jewish people, no, na nakatira sa Galilee, kasi malapit lang yan, sa taas lang sila eh. Sa gitna sila pala, sorry, sa gitna. Itong mga tao na mga Jew, no, pure-blooded Jew, at itong mga taga-Judea, no, talagang ayaw nila sa Samaritans. No, kapag pupunta sila doon sa, eto yung Samaria sa gitna, no, pag tinignan niyo sa map, hindi sila dadaan na diretso lang. Kumbaga, ito na nga yung shortcut na dadaanan, liikot pa yan sila. O kaya naman pag may makakasalubong silang Samaritans, iikot yan sila kasi pag tinamaan sila ng anino ng Samaritans, nagiging impure na sila. Ganun katindi yung racial discrimination ng mga Jewish people. Jewish priests, 'di ba? Doon sa kwento nga, 'di ba? Tapos may Levite doon sa kwento. Tapos may dumaan na Good Samaritan. Yung tao na nasugatan, tinulungan kasi iniwan yung tao, 'di ba? Half dead sa by the roadside, sa daanan. Tapos walang tumulong. Unang dumaan, Jewish priest. Sumunod na dumaan, mga Levite. Walang pumansin dito sa tao na to na ninakawan, sinaktan. Pero nung dumaan yung Samaritan, kaya siya tinawag na Good Samaritan, siya lang yung natatanging tumulong dun sa tao. 'Di ba? Ngayon, bakit naman ayaw sa kanya nung mga kababayan niya? Kasi nga
Ang istorya ng Samaritan sa Bible ay sila yung mga half-breed na mga tao. Nung time na nagkaroon ng war sa ito yung time ng may sakupan sa time ni King Nebuchadnezzar sa Babylonia, sila yung ito yung mga tao na sabi ni Josephus na isang sikat na historian, ito yung mga tao na na nag-intermarriage sa mga ano bang lugar 'tong katabi Assyria, 'no, sa mga Assyrians. Kaya ayaw ng mga Israel nun, kasi nga madudumihan yung kanilang lineage. So, ang tingin nila ngayon sa mga Samaritan, madumi, gano'n 'no. Pero itong madumi na 'to, itong makasalanan na 'to, ito pa yung tumulong sa kanyang kapwa. It sounds like sa maraming tao, hindi na tayo lalayo kay Doc FLM, maraming binabato sa kanya, "Itong tao na 'to, ito si Doc FLM ganito, ganyan, gano'n." Pero, ahem, oh Lord, ito pa yung tumutulong, siya pa yung tumutulong, 'no, siya pa yung tumutulong. Kaya sabi ko, kung tayo ay tumulong na lang, alam niyo mga kaalab, sa lahat ng mga nanonood ano, ang dami ng nangyayari sa bansa, hindi lang sa bansang Pilipinas, ang dami ng mga nangyayari sa daigdig. Magbabalik na lang si Lord. Kuku 'No, ang dami pang mga issues. Well, anyway, lahat ng issues nanggagaling yan sa heart. Pero ang gusto kong sabihin, sa dami ng mga nangyayari ngayon na, makakakaiba sa panahon natin. Though nangyayari naman na yan sa mga panahon dati pa, pero ngayon mas elevated or mas mabigat yung mga nangyayari ngayon compare sa mga panahon ng na hindi pa tayo sinisilang. Okey, kasi mas sophisticated, yung mga gamit, 'di ba? 'Pag sophisticated na yung mga gamit, mas marami tayong magiging pakinabang. Pero on the other hand, dahil sila ay sophisticated, meron din itong disadvantages. Yes, merong advantage, like for example, AI, artificial intelligence, 'di ba? May advantage talaga. Pero marami rin namang hindi magkakaroon ng favor 'pag meron ng AI sa supermarket, maraming mawawalan ng trabaho, 'di ba? Kasi AI na yung gumagamit, kung kailangan ko ng 8 tao, yung AI lang papalitan nila yung mga taong sa workplace 'no, workforce. Sa tingin ko 2 tao na lang, bakit? Kasi may AI na, Mabilis na yung trabaho, madali pa, makakamura pa yung isang company. Kaya very sophisticated yung mga gamit na naglalabasan sa panahon natin ngayon. At maraming mga tao na nagkakaroon ng anxiety, depression, panic attack. Kaya yung mga tao na nagpupunta sa live ni Doc FLM, ramdam mo talaga yung pangangailangan ng mga taong bayan. Kaya minsan nakikita ko si Doc FLM parang walang tulog. Wala nga siyang tulog, sabi niya, "2 oras walang tulog ka, eh." Ay Doc, sorry po boss, hindi kita pinagtatawanan, Pero marami kasing hindi nakakaunawa. 'Pag yung isang tao ay punong-puno ng mga pangarap, punong-puno ng pusong pagtulong sa mga tao, minsan naiisip niya yung mga taong nangangailangan, minsan hindi talaga nakakatulog, 'di ba? Tapos marami pa mga bashers. Kaya sagot sagot ko sa mga bashers, let's move on, it's 2024, let's help one another, let's forgive one another, and it's a sign of humility. At sino ba yung makikinabang? Mga kababayan din natin, mga ano rin natin, mga Pilipino na hindi natin kayang abutin, pero kayang abutin ni Boss FLM. Ako limited lang yung pagtulong ko kay Sister Sara, Balabagan, meron din siyang foundation. Kapag nagkakaroon siya ng collection, $10 mo tulong ko. Ang ginagawa nga ni, Miss Sara,
sa iba't ibang lugar niya binibigay. Nagtataka nga ako bakit sa lugar mo hindi mo pa nabibigay. Yun din pala yung heart niya 'no, sa ano ko naman, sa lugar ko naman. Dun naman sa lugar ko. Kasi kailangan din nung help nung mga kababayan niya dun sa Mindanao, 'di ba? So I think this next project niya, Mindanao naman siya tutulong. Kasi kami po yung, isa sa mga helps ni Sara Balabagan na Sereno na dito sa Pilipinas na nagbibigay po siya ng tulong sa ating mga kababayan. So ganun lang 'no, amount of help yung nabibigay namin 'no, ni Miss Sara Balabagan Sereno. Maaaring ikaw itong ganito lang portion yung nabibigay natin sa ating mga kababayan, sa ating pamilya, 'di ba? Pero tignan naman natin dito sa side na 'to, 'di ba, katulad ng mga foundations na binasa natin, itong mga may naglalakihang mga dambuhalang, negosyante dito sa Pilipinas at tignan din natin yung ginagawang pagtulong, humanitarian, ah, project na ginagawa ni Doc FLM. 'Di ba last last time nga lang nagkaroon tayo ng Grand Humanitarian sa Cagayan, ang daming nabigyan na mga na mga kababayan natin. At siyempre ang daming malaking pera po 'yun, malaking halaga po 'yun, 'di ba? Ah, Hindi basta-basta. Ngayon nasa Cordillera po sila, ang alam ko 3 bayan yung napuntahan nila just recently. Ngayon nasa Cordillera naman ngayon, 'no? Talagang dinadayo yung bawat bayan, bawat lugar. Kaya wag po kayong mag-alala, pagkatapos ng Norte, Visayas naman at Mindanao, 'yun! Mindanao naman 'no? At siyempre 'no, buong Pilipinas. Malay niyo, sa ibang bansa din mapunta si Boss FLM tumulong. Kasi maraming mga tao sa ibang bansa, sa isip ko lang 'to 'no, puwede pang matulungan ni Boss FLM. Kaya po, 'wag pong sasamahin yung loob natin 'pag hindi tayo naabutan ng tulong ng ating pandemic hero. 'Wag po kasi katulad wala siyang obligasyon sa atin. Wala po, okey? Kaya 'wag pong sasamahin yung loob niyo. Kasi nakikita natin nai-stress din sila, napapagod din sila, 'di ba? Dahil of course, hindi natin sinasabi dito na si Doc Francis Leo Marcos ay Superman, 'di ba? Kasi 'pag ginawa niya 'yon, naku po ang hirap, 'di ba? Walang one man team, 'di ba? Ako hindi, kaya nga meron siyang right hand, left hand, meron siyang at tayo na meron ngang FFCI, 'di ba? Sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na nagko-contribute ng kanilang ah, skills, talents, and wealth. Kasi nakita nila yung vision na ginagawa ni Doc Francis Leo Marcos. At yan po ay isang pagiging philanthropist. Ayan po ay isang pagiging good Samaritan. Okay, ang dami kong mga nai-share o naibahagi at kung meron kayong gustong linawin o meron kayong gustong i-share, just comment down below at appreciate ko po 'yan. At sa mga basher, nais kong sabihin sa inyo na mahal mahal ko kayo, hindi ako galit sa inyo, wala akong personal na, ah, yung damdamin na maiinis sa inyo, hindi. Alam ko na meron din kayong view, pero gusto kong sabihin sa inyo na kapag nakita na natin na itong taong 'to ay may magandang ginagawa, let's forget everything kung ano man yung nangyari sa nakaraan. Let's move on, 'di ba? Okay, check ko lang muna kung meron pa akong gustong sabihin bago tayo mag-end. At 'pag may meron, papasadahan natin ng konti para, ah, para i-close natin itong ating, um, vlog ngayong araw. Okay, yun lang siguro yung gusto kong sabihin ano, guys. Ayan, nasagot ko na yung tanong kanina ha, na hindi lahat ay puwedeng bigyan ng honoris causa. Yun lamang may malaki ay may mga naiambag 'no, may malaki, yes 'no, may malaki, may naiambag na kakaiba sa lipunan. Siya lang yung binibigyan natin ng honoris causa. Kaya nga ano 'to, it's debatable, ayaw nung iba. Bakit? Eh, kasi nga nagsunog sila ng kilay.
No, ako sa totoo lang, I love to studying. Nagsusunog talaga ako ng kilay sa pag-aaral. Pero anong magagawa natin? Mga gifted sila, eh, 'di ba? Bakit hindi natin suportahan yung mga taong ginagamit ni God, 'di ba? Kaya nga sa talakayan natin na 'to makikita natin na hindi lahat 'no, ay nasa forefront. Hindi lahat ay gumagawa ng, ganitong bagay na puwedeng magkaroon ng malaking impact yung maging result sa ginagawa niya. Hindi lahat, eh. Kasi yung iba ano, eh, passive 'no, hindi lahat. Pero 'pag sinabi naman nating philanthropist, puwede tayong maging philanthropist. Kahit sino puwede, 'di ba? Kasi hindi naman mini-measure kung malaki ba inaambag mo, 'di ba? Hindi dun mini-measure. Yung magsimula sa pamilya mo, magsimula sa sarili mo, bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng pagkakataon na patawarin mo yung sarili mo, mahalin mo, pati yung pamilya mo, eh, pagiging ano na rin yun, isang philanthropist. Bakit? Kasi nga yung philanthropist o philanthropy or sa Greek, philanthropia ay galing sa dalawang salita na philo means to love and then anthropos, mankind. 'Di ba? So kapag meron ka nun, 'pag pinagsama natin yun, anong ibig sabihin nun? Love of the people, loving people, 'di ba? So tayo, dapat gano'n tayo, 'yun ang taglayin natin, we love people. Kaya bago tayo matapos, isa-summarize ko lang yung salitang philanthropy or philanthropy isang salita ba? Yes, puwede sa isang salita o sa isang statement 'no. Ito ay isang lifestyle, okey? 'Yun lang, loving people is a lifestyle. Loving people is a lifestyle. So 5 words pala. So isa-summarize ko lang 'tong ating pinag-usapan sa 5 salita. Being a philanthropy is a lifestyle of loving people. Lifestyle na nila yon. In other words, hininga na nila yon. Dun sila, yun na yung buhay nila. Yun na yung kanilang ah, um, hindi sila ma hininga nila, eh, hindi sila mabubuhay kapag hindi sila nakatulong. That's a philanthropist. So, ikaw, tayo, pwede maging philanthropist or maging philanthropist. Kaya nga, kung meron man tayong gustong may magandang maiambag ah, sa ating sarili sa ating bayan, sa ating sarili, sa ating pamilya, ngayong 2024 ay gawin natin sa magandang paraan. At kalimutan na natin yung mga personal agenda or personal ambitions natin for the sake of our personal ambitions and agenda na maninira tayo ng ating kapwa. Okay? Yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo at maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating talakayan, sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Boss Francis Leo Marcos, ang ating doktor. Yan, Doc Francis Leo Marcos. Antabayanan po ninyo yung susunod nating vlog. So, una natin na vlog yung about sa truth na hinarap niya, and then eto yung kanyang next is etong kanyang honoris causa na kanyang na-receive din, and then at itong philanthropist 'no. Susunod na na gusto kong bigyan ng um, ng talakayan natin ay okay, malalaman ninyo. Okay, surprise na lang, surprise or you can comment 'no. Faceless, puwede mo bang talakayin 'to? 'Yan, pag-aaralan natin 'yan, 'di ba? Tapos, puwede din kayong magbigay sa akin ng mga site na puwede natin basahin and then pag-aralan natin, 'di ba? So, 'yun lang. Kaya 'wag sasamaan loob natin kasi nung panahon nga hindi pa rin tayo natatapos, sinasabi ko goodbye na nga, hindi pa rin tayo matapos. Bigla ko lang naalala 'to 'no, nung panahon ng pandemic, ang daming gustong-gusto talaga kay Francis Leo Marcos, 'di ba?
Solid FLM. Talagang ginawan pa siya ng poems, ng mga ng mga ng mga ano ba 'to, ng rap 'no, may mga music pa, pero asa na sila ngayon? Asa na kaya sila ngayon? Bigla ko lang naisip. Asa na, asa na, asa na kayo ngayon? So, asa na kaya sila 'no? Kasi kagabi ko ba napanood 'yun o kanina. Sabi niya, "Itong mga taong 'to," kanina ata, sabi niya, "Gusto kong bisitahin yung mga taga Cordillera. Ito yung mga tao na during my trial, hindi ako iniwan." Ang sarap, eh, 'no? Mind-blowing, bihira lang makahanap ng gano'ng mga kaibigan, na hindi ka iniwan, okey? So, siguro 'yun ang unang susunod na pag-uusapan natin, siguro lang pero maghahanap pa tayo ng ating tatalakayin, dito lang sa Faceless Raw TV. Okey, maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Ba-bye.